Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon ng kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. DSWD Memorandum Circular No. 22, Series of 2024 at Memorandum Circular No. 19, Series of 2025. Ito ang mga bagong alituntunin sa paglalakbay ng mga menor de edad na Pilipino patungo ng ibang bansa. Isa sa mga pangunahing tungkulin ng Department of Social Welfare and Development ay ang pangalagaan ang kapakanan ng mga batang Pilipino, lalo na kung sila ay maglalakbay sa ibang bansa. Sa loob ng maraming taon, kinakailangan ng ilang menor de edad na kumuha ng DSWD travel clearance upang matiyak na ligtas silang bumiyahe at hindi mabibiktima ng human trafficking, illegal recruitment, child exploitation o child abduction. Subalit, dahil sa pagdami ng mga pamilyang Pilipino na naninirahan sa ibang bansa bilang permanent resident, immigrant, dependent, o long-term resident, naglabas ang DSWD ng Memorandum Circular No. 22, Series of 2024, na kalaunan ay nilinaw at pinalawak pa sa pamamagitan ng Memorandum Circular No. 19, Series of 2025. Layunin ng mga bagong memorandum na gawing mas simple ang proseso ng paglalakbay para sa mga menor de edad na legal na residente ng ibang bansa. Layunin ng memorandum. Ang pangunahing layunin ng dalawang memorandum ay pasimplihin ang proseso ng pag-alis ng mga menor de edad. Bawasan ang hindi kinakailangang pagkuha ng DSWD travel clearance, kilalanin ang legal na paninirahan ng bata sa ibang bansa, maiwasan ang paulit-ulit na pagproseso ng dokumento, at patuloy na maprotektahan ang pagkapana ng mga bata habang pinapadali ang kanilang paglalakbay. Mahalagang pagbabago. Sa ilalim ng bagong patakaran, ang isang menor de edad na Pilipino ay hindi na kinakailangang kumuha ng DSWD Travel Clearance o Certificate of Exemption kung siya ay may valid na foreign passport, immigrant visa, permanent resident visa, residence card, dependent visa, at iba pang long-term resident status na nagpapatunay na legal siyang naninirahan sa ibang bansa. Ano ang ibig sabihin nito? Kung ang bata ay Pilipino at mayroon siyang valid resident card, permanent resident card or visa, immigrant visa, dependent visa, o foreign passport, otomatiko na siyang exempted sa pagkuha ng DSWD travel clearance. Hindi na niya kailangan mag-apply sa DSWD sa bawat pag-alis ng Pilipinas. Ano ang kailangang ipakita sa immigration? Sa araw ng pag-alis sa Pilipinas, kailangang maipakita sa Bureau of Immigration ang valid foreign passport kung mayroon, valid resident card, valid resident visa, valid immigrant visa, at valid dependent visa. Ito ang magsisilbing patunay na kabilang ang menor de edad sa mga exempted sa ilalim ng DSWD Memorandum Circular. Mahalaga ring bagong patakaran. Isa sa pinakamahalagang nilalaman ng Memorandum Circular 19 at Series 2025 ay ang paglilinaw na kapag ang isang menor de edad ay exempted na sa travel clearance, mananatili ang exemption na iyon sa lahat ng uri ng paglalakbay hanggat valid ang kanyang dokumento. Ibig sabihin, hindi na mahalaga kung may kasamang magulang, kung may kasamang kamag-anak, may kasamang guardian, mag-isang bumiyahe, o anumang sitwasyon ng paglalakbay.
Hindi na kailangang kumuha muli ng DSWD travel clearance. Ito ang isa sa pinakamalaking pagbabago kumpara sa dating sistema. Halimbawa isang 10 taong gulang na bata ang permanent resident sa Japan at may valid Japanese resident card. Umuwi siya ng Pilipinas para magbakasyon. Pagbalik niya sa Japan, kasama ang kanyang tiyahin. Hindi na siya kailangang kumuha ng DSWD travel clearance. Ikalawang halimbawa, isang 14 na taong gulang ang may valid dependent visa sa Australia. Pagkatapos ng bakasyon sa Pilipinas, babalik siyang mag-isa sa Australia. Hindi na rin siya kailangang kumuha ng travel clearance dahil exempted na siya. Ikatlong halimbawa, isang menor de edad ang may foreign passport at dual citizen. Hindi na rin siya sakop ng pagkuha ng travel clearance. Ano ang hindi binago ng memorandum? Hindi nito inaalis ang kapangyarihan ng Bureau of Immigration na humingi ng iba pang dokumento kung kinakailangan. Maaaring hingin pa rin ang birth certificate, authorization letter, affidavit of support, court order kung naaangkop, consent ng magulang, at iba pang dokumentong hinihingi ng Bureau of Immigration. Ang DSWD exemption ay para lamang sa usapin ng travel clearance. Sino ang dapat kontakin? Kung may tanong tungkol sa travel clearance, DSWD. Kung tungkol naman sa immigration requirements, departure procedures, exit requirements, at ibang travel documents, ang Bureau of Immigration naman. Kahalagahan ng bagong patakaran. Malaki ang natutulong ng bagong polisiya dahil mas mabilis ang paghahanda sa paglalakbay. Mas kaunti ang gastusin ng pamilya. Hindi na kailangan ng paulit-ulit na aplikasyon sa DSWD. Nabawasan ang abala sa mga Pilipinong permanenteng naninirahan sa ibang bansa. Nananatili pa rin ang proteksyon sa mga bata laban sa trafficking at iba pang pang-aabuso. Sa kabuuan, ang DSWD Memorandum Circular No. 22, Series of 2024 at Memorandum Circular No. 19, Series of 2025 ay mga makabuluhang reforma sa proseso ng paglalakbay ng mga menor de edad na Pilipino. Sa ilalim ng mga bagong alituntunin, ang mga batang may valid foreign passport, immigrant visa, resident visa, dependent visa, o resident card ay hindi na kinakailangang kumuha ng DSWD Travel Clearance o Certificate of Exemption. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang exemption na ito ay para lamang sa DSWD Travel Clearance. Ang Bureau of Immigration ay maaari pa rin humingi ng iba pang dokumento upang matiyak ang legal at ligtas na paglalakbay ng bata. Dahil dito, nararapat pa rin tiyakin ng mga magulang o guardian na kumpleto at valid ang lahat ng dokumentong dadalhin sa araw ng pag-alis. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layunin pang impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o otoridad. Marami pong salamat.